Blessed day, I'm JB, your sales executive here in MG Paranaque. Ayan po, so nandito tayo ngayon sa branch ng MG Motors Paranaque BF. May nakikita po kayo dyan na Nightmares Manila. Yan po yung pinaka-landmark natin sa mga gusto pong pumunta po dito. I-search nyo lang po yan sa map. And then, dadalhin po kayo yan mismo dito kasi malapit na po tayo. Diyan lang sa likod yung Nightmares Manila. Ayan, so titingnan po natin yung available units po natin dito. And guess what? Meron po tayo ditong on-hand na electric vehicle po. Yan po ang i-review natin ngayon. So open po tayo dito ng 8 AM to 6 PM po sa Monday to Sunday. Ayan. So nakita nyo po, ang dami po nating available units po dito. Ayan. So we have the MG1 and then the MG ZS Trophy, and then ito yon na bago rin natin, the MG3. Meron din po itong hybrid version. Ayan, so sa likod mayroong MG5, may sa likod pa nito may MG ZS style, and then ito rin pinakabagong unit natin na MG ZS MCE. Ito yung copycat ng MG ZS Trophy natin. Ito yung pinakabagong variant natin ng MG ZS, pero ang kaibahan lang nila, hindi ito naka-turbo, and later on i-review natin yung specs po nito ng MG ZS MCE. Ayan. Pero ang gusto ko pong i-review ngayon, ito pong ating electric vehicle na MG4. And yan. So sa MG4 po natin, we have three variants, the MG4 STD or standard variant, and then we have the MG4 Lux variant, and then MG4 EV X Power variant. So but what we have right now is the MG4 Lux variant. Ayan, so napakaganda po niya, guys. Talagang it features a sleek, sporty design po. Ayan, so sobrang ganda niya sa likod, sa looks. Ayan, sobrang ganda po niya. Makikita nyo naman, pati sa gulong, sa mugs, naka twin aero spoiler po siya. So ngayon, papasukin po natin sa loob. Titingnan po natin kung ano po yung loob niya. Alright, so dito talagang maluwang din po siya dito. Ayan, yung legroom comfort. Alright. And then dito po. Okay, so pinaandar ko na to kanina para malamig na dito sa loob. So makita nyo dito, unang pagpasok nyo is automatic siya nag-o-on. Pero kung makita nyo dyan, wala po siyang nakalagay na ready. Ganyan po, naka-park mode. Ayan. So pag inapakan po natin yung preno, automatic magpapakita po yan dyan, ready. Alright, na pwede nyo na siyang magalaw. So dito, so far, mayroon siyang touchscreen din dito. Meron siyang, ayan, easy to control na lang. Nandito na sa kanyang steering wheel. Naka power seats din po siya. Ayan. Alright. Power window. Ano pa ba? Ayan, meron ding lalagyan dito. Talagang ayos na ayos ito. Alright, meron din dito. Ayan. Kung anong mang gusto mong ilagay dyan, mga pagkain, ano pa man. Alright, so ngayon, ito po yung kagandahan nito. Napakadali lang po niyang gamitin. So ito, naka park mode siya, pero once pinihit mo yan, ayan, nakalagay po siya reverse. Ito po neutral. Pag ipihit mo siya pa right, yan po yung drive po siya sa drive mode, and then nagpapakita rin po ang kanyang 360. Ayan, so makikita nyo po dito yung sasakyan na sa gilid, yung red. So yan yon yung MGZS natin. So naka 360 siya. Ayan, makikita nyo din po yung sa harapan niya. Ayan, ganyan po siya. So ayan, iti-try po natin. Since naka drive mode na siya, nakaapak lang ako dito sa preno. Ayan, pag binitawan po natin, naku, ang ganda talaga niya. Wala siyang kaingay-ingay, guys. Alright, sobrang suabe po yung ano niya. Wala siyang kaingay-ingay talaga.
Alright, iatras po natin. So, balik lang natin dito sa reverse. Ayan. And then magpapakita na rin po yung sensor niya sa reverse camera. Ayan po. Meron din po itong sensor na kapag malapit na sa bumper, nag-ano na siya. Ayan, tingnan natin. Tutunog po yan. Ayan. So, narinig nyo po. Tumutunog siya. Ibig sabihin, malapit na siya doon. So, iniiwasan niya na mabangga. Ayan. So, balikan po natin. Sa drive mode, balikan po natin. Alright. So, malaking tulong itong 360 natin. At least nakikita natin diyan kung gaano na siya kalayo. So, since EV ito guys, pag-uusapan naman natin yung kanyang consumption ng kanyang kuryente. Ayan po. So, as I said, meron tayong tatlong variant. We have the MG4 EV standard variant, and then yung Lux variant, which is ito yon, yung Lux variant natin. And meron din po tayong yung X-Power variant, which is yung available color lang X-Power natin yung green. So sa STD variant and then sa Lux variant, marami po tayong mga kulay dyan na available. We'll have the red, orange, black, white, and gray. So meron po tayo niyan. Ilang kilowatt nga ba yung full charge ng EV natin? For our standard variant, we have 51 kilowatt battery pack. It's powered by the electric motor that puts out 170 horsepower and 250 newton meter of torque. So ang lakas po talaga niya guys. So marami po tayong nakikita sa Facebook na ginagamit po nila ito pang racing. Nananalo po ang EV natin. So yung full charge niya is 51 kilowatt. For our Lux variant naman, we have 64 kilowatt pack. Is motivated by an electric motor that produces 200 horsepower and 250 newton meter of torque. So both variants have rear mounted motors driving the rear wheels. The standard variant has an estimated range up to 350 km, and the Lux variant has an estimated range of 435 km. So ito yon guys. Sa STD natin, ang kanyang full charge is we have 51 kilowatt. So ibig sabihin, yun po yung consumption natin ng kuryente sa bahay. Kung nag-charge ka sa bahay, 15 kilowatt sa standard variant natin. So halimbawa, yung binabayaran natin sa kuryente, bigyan ko lang kayo ng idea doon sa expenses natin, sa gastos natin. Halimbawa, dito kasi 12 pesos per kilowatt, di ako nagkakamali. And 51 times 12, it's around, ano po yan, 600. So, imagine, sa worth 600 pesos mo, full charge na po. Ito lang nagagastos mo for the full charge sa yung sasakyan. Ayan. And aabot na po yan ng 350 km for our STD or standard variant. And for the Lux variant naman, ito yung sasakyan natin, which is ito yung na Lux variant natin. Ang kanya pong electricity consumption is 64 kilowatt. So kung i-times natin yan sa 12 pesos, it's around 700 plus yung nababayaran natin sa kuryente. And imagine, for 700 plus, ang layo po ng kanyang mararating yan is 435 km. And kung dito ka lang, city driving lang, sobrang tipid po yan guys. Ang tagal po yan maubos. And eto pa, kung ikaw pa naman ay nagta-travel, long distance travel, kapag po ang ating EV ay nasa downhill po siya, pa-downhill po, pababa, nagre-regenerate po siya ng kuryente doon po sa kanyang battery. Ibig sabihin, hindi po nababawasan, bagkus ito pa ay nadadagdagan yung kanyang bar ng kanyang battery. So, tested na rin po yan. Meron po nagbablog niyan, nagre-review po sa mga nakakuha po ng MG4 EV natin. And dito po din po sa city driving, kapag ginagamit mo yung preno, ayan, nagre-regenerate po siya ng kuryente. Ganyan po katipid po ang ating EV, kaya sulit na sulit po siya. Aside from electric consumption po niya na maliit lang, less maintenance din po siya, of course, kasi EV siya. Alright, so lastly, ayan, ang ating MG4, open po siya for cash,
Ayan, financing, bank PO, company PO, and we also accept trade-in. So, sa mga interested po, pwede tayong mag-schedule for test drive, and pwede rin po kayo bumisita dito sa showroom. Hanapin nyo lang po JB. Ayan, and maglagay po tayo ng schedule and appointment. Ayan, so i-message nyo lang po din po ako. So yan po, pwede po tayong online application. Ayan, sa financing, isasend ko po sa inyo yung application. And then sa mga requirements natin is madali lang po yung requirements natin. We have 2 valid IDs, proof of income, and proof of billing. Ayan po. For more details, message nyo lang po ako dito po sa page natin, MG Paranaque JB. Thank you for watching and see you in the next video. God bless.